So hello po, magandang araw po sa ating lahat. So may panibago tayong property po dito sa Atimonan, Quezon. So malapit-lapit po ito sa city, sa Lucena City. Lucena, Pagbilao, yan po, Lucena City. Po ay dito sa Atimonan, Quezon, Barangay San Andres. So napakalapit lang po nito sa Marlica Highway. Diyan po yung papunta sa Marlica Highway po. Nasa 5.6 km lamang po. Then itong kalsada pong ito, tagusan po ito, papunta na ito sa Agdangan, Quezon. Yung madaraanan, ito po yung Marlica Highway. Yan po yung papunta sa Lucena City. Kasi ito po yung papunta na sa Bicol. Then ito po yung barangay road na dadaanan natin papasok. So yan po. Yan po ay palapad po ang kalsada papasok yan sa area na yan. So ito po yung Marlica Highway. So city, papunta na po dito. Malapit na tayo sa city. yung madaraanan naman po natin ay cemented road po, papasok po dito sa area. So napakalapit lang po nito sa highway. Nasa 5.6 km lamang po. So ang harapan po niya ay simula dito, dito sa part ng may aso na yan, papunta po doon. Tapos saan nga po yung kabilang ano po, yung frontage niya? Dito lang din po. Yun. So bali yung property po niya dito sa kalsada ay parang nag-triangle po. Kumbaga kantuhan po dito. Papunta po dito, tapos doon na sa kabila. Itong tibig na may saging. So pasukin po natin yung kanyang property. So bali ito po yung kanyang area. Halos kapantayan naman po yung kanyang looban. Then ang mga produkto po niya, ayan po, niyugan at may mga sagingan po. Sa loob naman po ng area, meron na din po tayong source ng tubig at kuryente po. Kasama na rin daw po itong bahay na ito sa bentahan. Bale, ang sukat po nito ay 2.1 hectares. Meron ditong ito, poso. Doon pa ho. Saka pa po yun, yung mataas na niyog na yun. Ganda pa diyan sa matataas na niyog po yan. Bago pa po yun. Pilibutin natin sa ramon ko. Balik ka tayo naman po. So may linya pa dito ng kuryente. May bahay ata doon sa likod. Ano po? May mga tordanan po. Mga ilan po ang puno niyan? Saging na yan. Marami daw po yan. So yun ang produkto niya po dito. Then sa niyog po ay meron na siya mga pasunod. May mga tanim na rin po. Ganda nito i-subdivide oh. Sa mga nagsasubdivide po ng lote-lote, pwede ito kasi pantayan dito sa taas na yan. So ito po sa mga financer natin dyan, pwede itong i-subdivide kasi ito po ay malapit lang sa highway. Ayan po, ito lang medyo elevate niyang part, pa-slope na yan doon, pero hindi pa yung kataasan naman po. So itong farmland na ito ay kahit pa paano po malapit na tayo sa city. Sa mga naghahanap po sa atin dyan ng malapit lang sa city ay ito po ang pwede po sa tina-target niya po na farmland. Yan po sila nanay po yung caretaker po dito sa property. Parang may bahayan pa doon sa likod ano? Mari sir, school sir yung likod nun. May school dyan. Tingnan natin.
Ito po ay TCT title po pala. Private po. Ay, ito sako pa rin po yan. Lahat ng Sacramento. Yung po ang tanim namin lahat po. So ito po, mga bagong tanim po. Ayan. Kumbaga po ito yung mga pasunod. Alas kapantayan rin po dito sa part na likod. Ayan dito po ano. Ano mga fruit bearings nyo pong tanim? Parang wala naman po ano. Tapos lang po. Bayabas lang talagang saging at niyog lang talaga. Ano po ito? Dwarf? Hindi. Hindi po. Liliit po, nabunga na. Naghahanap yung client ko ng dwarf seedling na. Yan po. Halos namumunga na yung ibang bagong tanim. Ito po, mga ilang daan po itong malilit na ito. Ito po ang ganito. Opo. Ay baka po yung nasa 300 ah. Hmm. So malayo pa hanggang doon pa po ba yan? Opo, hanggang doon po po. Yung pinaka po tayo yung... Yung niyog na yan. Papaganon. Lampas pa ho doon sa Tatanawin mo niyog po. na mataas na yan. Hindi, okay lang po. Ano? Yan, okay lang po. Ayun baka, kasama na po ba? Kung kasama na yung baka, babalihin na namin. May dalawang baka. So ayun po. So pwede nga din po dito mag-alaga ng mga hayupan po, baka, kambing kasi kapantayan naman po yung kanyang area. At meron din pong source ng tubig. So hindi lang pala turdan yung tanim ano po, saba. Sa ano yun po, nakakamagkanong harvest po kayo dito? Sa ilang kabuo? Isang tiba po yan, no? Ay, may 2,000. Ah, sa ano po, harvest. Sa saging po, anong harvest niyo po dyan? Ay, dito po sa niyog. Oh, ay hindi, sa saging po muna. Sa akin po yun na po. Nakaka... Nakaka 2,000 po kami. Isang taba. Paano 2,000 po yun? 2,000 piso po. Pera na po yan. At 2,000 pesos kada harvest. Ah, ay sa niyog po. Minsan naman po. 1,600 lang. Ay sa ano po, sa niyog po. Nakakailang kabuo po kayo? Nakaka 300 lang po. Yan lang naman po. Ah, 70 lang ho itong matataas. Pero po yung mga bagong tanim na nga po yan. Yun po ang marami. Nasa 600 nga po. Meron po ito eh. Nung ano. Nung nalipat po kayo. So yun po, unti pa lang din naman po yung niyog niya. Halos clearingin na nga rin po yung iba. Pero yung po kagandahan niya eh, malapit lang po sa highway. Pwedeng pagmanukan, pagbabuyan. So kompleto na po. Eh, ito naman po yung mga namumunga niyang niyog. Sa mga nasa 75 daw po yan. Clearing daw po kasi ito. Pero yan po, marami po silang mga bagong tanim. Tapos yan, mga sagingan po. Then, kagandahan nga po nito, malapit tayo sa city. Malapit sa Maharlika Highway. Pasok na pasok ang 4 wheels po dito. May malapit na Iglesia ni Cristo, malapit na school. Yun po, talagang okay na okay yung farmland niya, hindi kalayuan sa bayan. Miski sa town proper, hindi rin po kalayuan sa town proper ng Atimonan, Quezon. Although maliit lang yung frontage sa kalsada, kagandahan, talagang pasok ng sasakyan. Kumbaga may daan papasok. Kumbaga shoot na saktong-sakto lang yung entrance ng sasakyan doon sa frontage po. Sa kuryente, tubig, meron naman na po yung bahay. Then kapantayan po siya. Yun isang kagandahan po niya. Yun po. Kung magustuhan niyo po ito, ay talaga naman sure na sure po ito. Maganda yung kanyang farm. Pwede yung pagbakahan. Dito nag-aalaga po sila ng baboy po. Ito yung bahay, kasama na po yan. Kung magpapabaguhan ng bahay, kung may makukuha kang caretaker, may titirahan na, tapos papagawa yung bahay dyan. Sa mga nagsasubdivide nga po, ito yung hinahanap nila kasi kapantayan po, tapos malapit sa highway, same time malapit din sa
sa city. Yun ang advantage nito. So tayo lang may nakahawak na itong ganitong property. Kaya po ay first come first serve na naman po ulit ito. At panigurado marami na naman po mag-inquire sa atin ito. So naulan lamang po, ating paliliparan po ito maya maya. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.